May pagkakamali tayo na minsan nahihirapan na tayong itama dahil na rin sa kagustuhan natin na gawin ang bagay na yon. Pero dapat ay palagi natin isipin ang pwedeng magiging dulot sa mga mali nating ginagawa. Lagi nating pakatandaan na mayroong karma na darating na tiyak kong pagsisisihan natin bandang huli. Ang sabihin ng karamihan ay masarap daw gawin ng bawal. Pero hanggang kailan ba dapat tayo magpapakasarap kung may kapahamakan naman ang naghihintay sa atin bandang huli? Minsan na nga lang tayo umibig pero sa maling tao pa. Minsan na nga lang tayo magmahal pero sa maling relasyon pa. Ikaw, Miss Narrator, naranasan mo na bang magmahal sa isang maling tao? Anong gagawin mo kapag may nasisira kang ibang relasyon? Ipagpapatuloy mo ba ang iyong nasimulan kahit na may nasasaktan ka? O ititigil na lang at hahayaang ikaw na lang ang masaktan kesa may pamilya kang masisira? Ang kaparusahan kasi ay hindi ka agad dumarating sa ating buhay. Kaya bago pa dumating ang kinatatakutan nating parusa, ay itigil na natin ang mga maling gawain na sa una pa lang ay alam mo nang mali. Kung naranasan niyo ang lahat ng nabanggit ko, ay tara, sabay-sabay nating tunghayan ang ating letter sender ngayon na si Myla. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Miss Narrator, ako si Myla, taga Negros Occidental, 40 years old. Nagtatrabaho bilang isang sales lady sa SM Mall. Isa po pala ako sa libu-libo niyong tagahanga sa dalawa niyong channel. Isa na sa pinaglilibangan ko ay ang pakikinig sa inyong programa. Narito po ako para sana'y i-share ang aking kwento. Sa katunayan po ay matagal ko nang gustong sumulat sa inyo at magbahagi sa inyong channel. Ngunit wala po akong sapat na lakas. Natakot po kasi ako na husgahan ako ng mga tao. Pero ngayon, Miss Narrator, desidido na akong i-share ang kwento ko. Tatanggapin ko po ang sasabihin ng ibang tao. Ang importante ay makapag-share lamang ako ng aking kwento na tiyak na kapupulutan ninyo ng aral. Hindi ko po sinasabing tularan ako ng mga kabataan. Ang nais ko lang po ay sana'y pagkatapos ng kwentong ito ay may matutunan po kayong aral na dapat ay hindi nyo tularan dahil masasabi kong nasa huli talaga ang pagsisisi. Lalo na sa mga kabataang wala pa masyadong alam sa takbo ng mundo at pinapairal nila ang kapusukan ng damdamin hanggang sa hindi na nila namalayan na mali na palang landas ang tinatahak nila. College pa lang ako nang maranasan kong magka-boyfriend, Miss Narrator. Stricto kasi ang parents ko kaya nung college ko palang naranasan ng magmahal. Hindi kasi tulad ngayong henerasyon na elementary pa lang ay may boyfriend at girlfriend na. Iba na kasi ang mga kabataan ngayon. Mike pala ang pangalan ng naging unang boyfriend ko noon. Masaya naman ang naging samahan namin. Ngunit hindi nagtagal ang aming relasyon dahil habang tumatagal ay lumalabas ang kanyang tunay na ugali. Napakasiloso niya kasi. Kahit mga pinsan o mga kaibigan, kung kinakausap ko ay pinagseselosan na niya. Konting pagkakamali ko lang ay nagagalit na siya. May mga araw na nasasaktan niya ako physically at emotionally. Dahil mahal ko siya ay pinipilit ko siyang intindihin. Pero tao rin naman ako, napapagod. Halos kontrolin niya yung sarili ko at gusto niya lagi siyang masusunod at nasasakal na ako. Hindi na kami umabot ng 1 taon dahil ako mismo ang nakipaghiwalay sa kanya. Nagkaroon pa ako ng ibang karelasyon noon pero hindi na katulad ng dati. Hindi ko na sineseryoso. Nakikipagrelasyon lang ako kapag kailangan ko na may ipapakilalang nobyo sa aking mga kaibigan pagkatapos ay kaagad hihiwalayan. Ngunit nakakasawa rin pala kung papalit-palit tayo ng makakarelasyon. Kaya nangako ko sa aking sarili na kapag makakahanap ako ng the one ko ay hinding-hindi ko na siya pakakawalan pa. Kaya habang naghihintay ako ay nagfo-focus muna ako sa trabaho. Kapag weekend naman ay gumigimik kaming magkakaibigan sa isang bar. Magpapakalasing upang kahit papaano
ay makalimutan ang mga problema at stress sa buhay. Lasing na lasing ako noon na halos hindi na ako makalakad pa. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko na lalabas muna para sana'y magpahangin dahil naiinitan at naiingayan na ako sa loob. Kahit pagewang-gewang yung paglalakad ko ay nagawa ko pa rin na makalabas ng bar upang makalanghap ng sariwang hangin. Kanina pa kasi ako sukang-suka dahil napadami yung inom ko. Nang makahanap ako ng basurang pwede kong sukahan ay nagtungo ako doon at lahat na yata ng nakain ko ay nailabas ko ng mga oras na yon. Kukunin ko na sana ang panyo na nasa aking bulsa upang pahiran ang dumi sa aking labi, ngunit wala ito. Teka, nasaan yung panyo ko? Sa bulsa ko lang yun nilagay kanina. Ay, minamalas ka nga naman. Wala pa naman akong dalang bag. Nandun yung tissue ko. Pulong ko sa aking sarili. Napasimangot na lamang ako at naisipang yung damit ko na lang ang gagamitin kong pampahid. Ngunit bago ko pa yun gawin, ay natigilan ako. Miss, kailangan mo ba ng panyo? Tanong ng isang lalaking hindi ko kilala. Matangkad siya, maputi. Bumabagay ang suot niyang white long sleeve na nakabukas ang ibabang dibdib nito. Nakatupi naman ang nasa bandang siko niya. Animoy para siyang modelo kung tingnan. Nakangiti ito sa akin na lumabas pa ang dimple sa magkabila niyang pisngi. Inabot niya sa akin ang isang kulay puti na panyo. Hindi ko pa yung nagagamit, kaya tanggapin mo na. Alam kong kailangan mo yan para pampahid dyan sa dumi ng... Hindi ko na siya pinatapos dahil nahihiya ako. Kinuha ko na lang ang panyo at agad na nagpasalamat. Dali-dali ko namang pinahira ng dumi sa aking muka. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Isasauli ko na lang tong panyo mo kapag nalaban ko na. Nako, wag na. Sa'yo na yan. Habang nagpupunas ako ng aking muka, ay nakita ko ang pagtitig nito sa akin habang nakangiti. Oo, Miss Narrator, nanatili pa rin itong nakatayo malapit sa akin. Naiilang na tuloy ako. Saglit ang katahimikan ng namagitan sa aming dalawa at ang tanging ingay lang na mga sasakyan ang naririnig ko. Makalipas ang ilang oras ay nagsalita ito at nagpakilala sa akin. Ako nga pala si Greg. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong niya habang inabot sa akin yung kamay niya upang makipag-shake hands. Ako si Myla. Nakangiting sagot ko dito sabay abot ng kanyang kamay. Pagkatapos ay niyaya pa niya ako na pumasok sa loob ng bar upang doon makipagkwentuhan. Pinakilala ko naman siya sa mga kaibigan ko at ayun nga, napuno ko ng tukso dahil daw lumabas lang ako saglit. Nakabingwit na ako ng gwapong lalaki. Sinabihan pa ako ng mga ito na mag-iba kami ng table ni Greg upang hindi daw nila kami maistorbo. Natawa naman si Greg sa kalokohan at kakulitan ng aking mga kaibigan. Wala kaming nagawang dalawa nang sila na mismo ang umalis sa table at lumipat sa ibang lamesa. Kami na lang dalawa nang naiwan ni Greg. Mabuti na lang at game na game itong si Greg sa pakikipag-inuman at pakikipagkwentuhan sa akin. Nang maubos na namin ang huling order ng alak ay napagdesisyon na naming umuwi. Wala akong sasakyan na dala dahil nakisakay lamang ako sa aking mga kaibigan. Pero nang gabing yon ay iniwan nila ako at ipinagkatiwala kay Greg. Hinintay naman ako ni Greg sa bahay, sakay ng kanyang magarang kotse. Bago ako makaalis ay hiningi niya sa akin ang aking number na kaagad ko din namang ibinigay. Kinabukasan ay masaya naman ako nagising at ganadong-ganado sa pagkilos na para bang walang hangover na nangyari. Nagluto na ako at naligo pagkatapos ay nagbihis na rin. Matapos kong kumain ng almusal ay agad na akong lumabas ng bahay. May pasok kasi ako ng araw na yon at hindi ako pwedeng malate. Good morning, beautiful. Ay kabayo, anak ng tokwa! Greg, anong ginagawa mo dito? Sinusundo ka. Tara, sabay na tayo. Madadaanan ko lang naman yung pinagtatrabahuan mo. Nakangiti naman itong saad sa akin. Hindi pa nga ako sumang-ayon kinuha na niya yung bag ko at inalalayan ako. Pinagbuksan pa nga niya ako ng pinto. Napaka-gentleman talaga nito, Miss Narrator. Yun ang pinaka nagustuhan ko sa kanya.
Sa susunod, wag mo na akong gugulatin ha. Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. At isa pa, hindi ko naman ako kailangan sunduin. May sasakyan naman ako. Bakit ka ba bigla-biglang sumusulpot? Sana nag-text ka para naman alam kung pupunta ka. Pasensya na. Nalobat kasi yung phone ko kaya hindi na ako nakapag-text sa'yo na pupuntahan kita sa inyo. Pangako, sa susunod magpapaalam na ako sa'yo. Ilang sandali pa ay nakarating na rin kami sa pinagtatrabahuan ko. Bago pa ito makalayo, ay sinabihan niya akong susunduin niya ako mamaya pag uwi ko. Matapos ang buong hapon na pagtatrabaho, sa wakas, uwian na. Paglabas ko ay nakita ko na agad si Greg na nakatayo at naghihintay sa akin. Kumaway ito bago niya akong ngintian. Mabilis naman akong lumapit dito. Kanina ka pa ba? Hindi, kakarating ko lang. Myla, bago kita ihatid sa inyo, pwede ba kitang yayain muna mag-dinner? If okay lang sa'yo. Oo naman, ayos lang sa akin. Wala naman akong lakad ngayon. Mabilis ko namang sinagot dito. Nakita ko naman kung paano ito ngumiti at pinagbuksan pa niya ako ng pinto. Pumunta kami sa isang mamahalin na restaurant. Dahil medyo nahihiya pa ako ay hinayaan ko na lang si Greg na mag-order ng pagkain na amin. Nang dumating na ang pinag-o-order namin ay nagsimula na kaming kumain. Napapansin kong hindi pa ginagalaw ni Greg ang kanyang pagkain. Panay lang ang titig niya sa akin. Greg, may dumi ba sa mukha ko? Ha? Wala naman. Ang ganda mo kasi. Napapasamid naman ako sa aking kinakain dahil sa huling sinabi nito sa akin. Inaamin kong kinikilig talaga ako, Miss Narrator. Noon lang ako nakaramdam ng saya sa puso ko. Greg, bakit hindi ka pa kumakain? Kumain ka na, matatapos na ako dito oh. Tapos ikaw, hindi mo man lang ginagalaw yung pagkain mo. Huwag mo na nga akong titigan ng ganyan. Baka matunaw ako eh. Myla, gusto kita. I like you. Na mga oras na yon, ay naibog ako ang iniinom kong juice dahil sa gulat. Kaagad naman akong inabutan ni Greg ng tissue at mabilis na humingi ng pasensya. Nakita ko namang napakaseryoso nito habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Seryoso ka ba, Greg? Hindi mo pa ako lubos na kilala. Kahapon pa lang naman tayo nagkakilala tapos ngayon sasabihin mong gusto mo ko? Alam ko, pero yun talagang nararamdaman ko para sa'yo, Myla. Una pa lang kitang nakita. Alam ko na sa sarili ko na gusto kita at mahal na rin kita. Hindi ka na nga mawala-wala sa isip ko eh. Pwede naman natin kilalanin ng isa't isa at kung ayos lang sa'yo, liligawan kita sa paraan na gusto mo. Wala sa sarili akong tumango bilang pagsang-ayon. Nakita ko naman kung paano ito kasaya. Pagkatapos namin kumain ay hinatid na niya ako sa bahay. Simula nun ay lagi na kami nagtatawagan sa cellphone. At sa tuwing umaga ay meron kaagad na sweet message akong natatanggap galing kay Greg. Sa halos 2 buwan niyang paniligaw sa akin ay sinagot ko na rin siya. Naging masaya naman ang una at pangalawang buwan namin bilang isang magkarelasyon. Hanggang sa umabot kami ng 3 buwan at noon ay nag-celebrate kami ng aming monthsary. Dinala pa nga niya ako sa isang mamahaling motel dahil meron daw siyang sorpresa sa akin. Nilagyan pa niya ng piring ang aking mata. Nang tanggalin ko ang takip sa aking mata, ay nakita ko ang mga pulang lobo na nasabit at bawat dulo nito ay nakalagay ang mga litrato naming dalawa. Meron ding nakahain na pagkain at bote ng champagne. Sobrang saya ko ng araw na yun. Iyon ang unang beses na naranasan ko ang bagay na yun sa tanang buhay ko. Kadalasan kasi ay ako ang gumagawa ng sorpresa sa naging ex ko na si Mike. Happy monthsary, babe. This is for you. Wika ni Greg sa akin sabay abot ng isang kahon na naglalaman ng mamahaling kwintas. Nagdadalawang isip pa nga akong tanggapin to dahil alam kong sobrang mahal nito. Samantalang sa akin ay isang regalo lang. Babe, tanggapin mo na to. Alam mo bang matagal ko na tong pinag-iipunan para sa'yo? Pero babe, ang mahal nito. Hindi mo naman kailangan na gumastos ng malaki. Sapat na sa akin na makasama ka sa araw na to. Ano ka ba, babe? Huwag mong isipin ang mga presyo ng binibigay ko sa'yo.
Ang mahalaga naman ay maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Sabi niya sa akin sabay hinalikan niya ako ng isang matamis na halik sa aking labi. Hanggang sa ang mga halik na yon ay naging mas mapusok na nagbibigay sa amin ng init sa aming katawan. Kalaunan nga ay may nangyari sa amin. Hindi lang unang beses na may nangyari sa amin ni Greg. Marami nang nangyari sa amin, hindi lang sa tuwing mansari, kundi pati na rin kung may bakante kaming oras. Mabahay man o sa kanyang sasakyan. Inaamin ko, Miss Narrator, sa kanya ko lang ibinigay ang pagkababae ko. Dahil para sa akin ay siguradong sigurado na ako sa kanya at siya ang gusto kong makasama habang buhay. Tuwing mansari namin ay inaasahan ko na may mangyayari sa amin kaya nagsusuot ako ng sexy na damit, yung paborito ni Greg. Lalo kasi siyang mag-iinit kapag suot-suot ko ang ibinibigay niyang sexy dress sa akin na halos makikita na pati kaluluwa ko. 7 buwan na kami ni Greg at wala namang pagbabago. Sweet pa rin siya sa akin at damang-dama ko na mahal niya ako. Nang araw na yon ay napag-usapan namin na sa bahay ko na lang isi-celebrate ang ika-7 monthsary namin. Excited na ako, nagluto at naglinis na rin ako. Pagkatapos ay sinuot ko ang sexy dress na gustong-gusto ni Greg. Halos pinaliguan ko na ang katawan ko sa pabango para mas maa-addict palalo sa akin ang aking nobyo. Ilang oras pa ang dumating na rin si Greg sa bahay. Nang makita niya ako ay ganun ang suot, ay kaagad niya akong sinunggaban ng mapusok na halik at binuhat papuntang kwarto. Dahan-dahan na niyang hinubad ang kanyang mga damit, habang ako naman ay tinulungan siyang mahubad ang suot niyang pantalon. Sabik na kaming pareho dahil ilang araw din hindi kami nagkikita dahil out of town si Greg sa business. Pareho naming pinagsaluhan ng mainit at masayang sandaling yun. Dahil sa pagod ay nakatulog kaagad si Greg. Maya-maya pa ay bumangon na ako sa pagkakahiga at tiningnan ng cellphone nito. At labis ang tuwa ko dahil ako lang ang nakalagay sa phone niya maliban sa kanyang boss at sa kanyang mga magulang. Kahit sa social media ay wala na ring ibang kachat maliban sa akin. Doon ko napagtantong napaka-loyal niya sa akin. Subalit nang akma na akong tatayo ay nabaling ang aking paningin sa kanyang bag. Nasa sahig kasi ito kaya kinuha ko ito upang ilagay sa lamesa. Pero sa hindi sinasadya ay baliktad ang pagkakahawak ko dahilan para mahulog ang mga laman nito. Ano to? Isang cellphone? May isa pa palang cellphone si Greg? Bulong ko sa aking sarili. Dahil sa kuryosidad ko, kung ano ang laman ng cellphone ay binuksan ko gamit ang kanyang fingerprint. Nang tuluyan ko na itong mabuksan ay dumiretso ako sa messages at doon ko nabasa ang lahat. Bigla akong nanlumo, Miss Narrator. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nanginig ang mga tuhod ko habang binabasa ko ang conversation nila. Babe, what's wrong? Babe, bakit hawak-hawak mo yan? Ako dapat na magtanong sa'yo, Greg. Sino ang babaeng ito? Sino? Myla, hayaan mo ako magpaliwanag. Siya si Karen. Asawa ko. Myla, I'm a married man. Nauutal na sagot niya sa akin. Dahil sa galit ko, ay pinagsasasampal ko siya at pinagsususuntok habang umiiyak. Hayop ka! Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to, Greg, ha? Bakit? Myla, sorry. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Mahal lang kasi kita, kaya hindi ko na lang sinabi sa'yo. Ayaw ko kasing mawala ka sa akin, Myla. Patawarin mo sana ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Greg? Minahal kita ng totoo pero ginago mo ako at ginawang kabit! Hayop ka talaga! Binigay ko sa'yo ang lahat! Dahil ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin niya sa akin, ay mabilis akong nagbihis at kinuha ang bag niya. Tinaboy ko siya paalis ng aking bahay. Ngunit kaagad niya akong niyakap habang umiiyak na nagmamakaawa sa akin na huwag ko siyang iwan. Myla, pakiusap. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kung gusto mo, hihiwalayin ko siya para sa'yo. Basta huwag mo lang akong iwan. Nahihibang ka na ba, Greg? Paano na yung mga anak mo, ha? Kailangan ka nila. Susustentuhan ko sila, Myla. Hindi na ako masaya sa buhay ko.
Ikaw na lang nagpapasaya sa akin, kaya please, huwag mo naman akong iwan. Umiiyak na si Greg habang hindi binibitawan ang pagkakayakap niya sa akin. Ayaw ko makasira ng pamilya, Greg. Mas titiisin kong ako na lang masaktan kaysa makasakit ng damdamin ng iba. Kawawa yung mga anak mo. Ramdam ko yung lumaking walang ama kaya bumalik ka na sa kanila. Piliin mo sila, Greg. Huwag ako. Umalis ka na. Pero Myla, Sabing umalis ka na! Huwag ka nang babalik sa akin, Greg. Tapusin na natin ang relasyon na meron tayo. Piliin mo yung pamilya mo. Bumalik ka na sa kanila, please. Walang nagawa si Greg kundi ang umalis sa bahay ko. Samantalang ako naman ay walang tigil sa pag-iyak dahil nasasaktan ako ng sobra na ang lalaking minahal ko ng totoo ay isa palang pamilyadong tao. Never kong na-imagine sa sarili ko na magiging kabit ako. Galit na galit pa nga ako sa mga ganong klasing tao. Yung mga taong naninira ng relasyon ng isang taong may pamilya. Pero mahirap pala talaga kung nasa ganong sitwasyon ka na. At napatunayan kong hindi tukso ang mahirap kalabanin kung hindi ang puso. Pero nasa sa atin pa rin kung magpapadala tayo sa tukso. Siguro ay nagkakamali lang tayo ng minamahal na tao at sa maling panahon. Para naman hindi ako mahirapang mag-move on ay umuwi ako sa aming probinsya. Dahil ng mga oras na yon ay kailangan ko ng pamilyang magiging karamay ko sa aking lungkot. At dahil sa aking pamilya ay ramdam kong hindi ako nag-iisa. Pumunta ako mag-isa sa simbahan at doon humingi ng kapatawaran sa Poong May Kapal. Ipinagkakatiwala ko na lang sa Diyos ang lahat at alam kong hindi niya ako pababayaan. Matapos kong magdasal ay unti-unting naghilom ang puso kong sugatan. Mabuti na lang talaga at hindi pa huli ang lahat para pagsisihan ko ang aking nagawang kasalanan at mas pinili kong bumitaw kesa may masira akong pamilya at masaktang damdamin. Siguro kung alam kong nasa isang pamilyadong tao si Greg, siguro hindi ko siya sasagutin dahil para sa akin ayaw kong maging kabit at mas lalong ayaw ko ring makasira ng pamilya dahil ramdam ko ang magkaroon ng broken family. Hanggang dito na lamang po, Miss Narrator. At salamat kung mapili man ninyong itampok ang aking kwento hanggang sa muli. God bless and more power.